Isang malaking tanong ngayon is tama ba, perfect ba yung timing noong ni VP Sara? Kasi may mga nagsasabi na gagamitin nga lang daw ni VP Sara yung kanyang kandidato na o yung deklarasyon niya para sabihin na kita ninyo. Kaya nyo ko pinapa-impeach dahil tatakbo ako. Hindi. Matagal niya nang sinasabi yan. Kung maaalala ninyo, way back, sinabi niya na yan. Noong 2023 pa lang, sinabi niya na yan na, di ba tinanggal si Gloria Arroyo? Nung pagtanggal kay Gloria Arroyo, sabi niya, ba't ba kasi ang tagal-tagal pa, ang layo-layo pa ng 2028? Puros politika yung iniisip nyo, magtrabaho muna tayo. Magtrabaho muna tayo. So yun ang sabi niya, doon nga nabuo yung pangalang Tambaluslos, di ba? So for the longest time, si Inday Sara gusto magtrabaho lang kasi meron siyang mandatong ibinigay sa kanya eh. Sabi nga niya, kahit naman alam ko ng mga kawatan niyan dahil vice president ako, pinababayaan ko lang sila na gawin nila yan kasi nga, party ako ng gobyerno eh, kinampanya ko rin yan eh. So binigyan ko sila ng pagkakataon, kaya lang talagang di ko na matanggap. Putang ina, mga satanas talaga eh. Katanghali ang tapat, lasing. Tapos putya yan, laging nawawala lagi yung pera. So talagang hindi niya na natagalan. And alam mo, para sa akin, perfect na perfect yung timing. Kasi at least ngayon pa lang, yung mga congressman, yung mga senador, lalong-lalo na yung mga campaign funders, mag-iisip na sila. Putya, kanino kaya namin dadalin? Kanino kaya namin dadalin yung pera? Kanino kaya namin dadalin yung mga kanino kaya namin dadalin yung mga namin? Yung mga campaign funds namin, pipirma pa ba kami? Kasi yun nga yung sinasabi diyan na kung ako congressman, medyo mag-aalangan na ako eh. Mag-aalangan na ako diyan sa impeachment na yan. Pero sabi nga nila na ginawa ni VP Sara ito dahil daw siya. Ginawa daw ni VP Sara to para hindi daw siya ma-impeach. Well, actually, ready na nga sila eh. Since 2023, ready na nga sila sa kaso. Ang tanong, ready na ba kayo? Oo. Ngayon pa lang, ipinakita na ni Inday Sara, total naman, ako yung number 1. Kung nung nakaraan, hindi ako nagsalita, hindi ako tumakbo bilang presidente. Ngayon, maaga pa lang, idideklara ko na. Para hindi na kayo mag-organize ng Run Sara Run. Ang dapat i-organize ninyo, Run Romualdez Run, Run BBM Run, Run Sandro Marcos Run, dahil hahabulin kayo ng batas pag nanalo si Inday Sara. Ngayon pag-usapan natin mga bossing yung mga natutuwa. Yung mga natutuwa tungkol dito kasi kahapon yung mga galit eh. Pag-usapan naman natin yung mga natutuwa. Yan natin, pakita lang natin itong itong usapan diyan sa Bilyonaryo patungkol dito sa yung mga haka-haka nila patungkol dito sa maagang pagdedeklara ni VP Sara. Ito, pakinggan natin. Yung leg muscles mo, kasing tibay nung kay strong. VP Sara. Sa segue. Nakatayo pa rin kahit binabato ng binabato. Hindi na. Yan ang gusto namin, madam. Yan ang gusto namin kay VP Sara. Yan ang gusto namin sa mga Duterte. Na kahit batuhin mo ng batuhin, kahit na anong paninira mo, hindi natitinag. Yan ang puso ng mga Duterte. Hindi nyo kaya yan. Yan ang wala kayo. Sinubok na ng panahon si Inday Sara. Dahil nakita nyo naman sa dami ng bumabatikos mo sa pamilya nila mula pa nung mayor sila hanggang ngayon na nandiyan na sila at posible magkaroon pa ng isang Duterte na maging presidente, malaking possibility. Talagang matibay ang paninindigan at matibay ang kanyang pagkakabaon. Kumbaga sa poste, talagang malalim ang pagkakabaon na kahit anong bagyo, kahit anong ibato mo, hindi natitinag. Tama ka dyan, Corina Sanchez. Tatakbo akong presidente. Nagulat ka ba? Nagulat ako sa timing. But then, considering that the impeachment case resurrection is imminent, then this is the perfect timing for her. Yeah. Hindi, kasi yun nga, dinidikit nila doon sa impeachment. Hindi po. Actually, yan eh, it's a stray bullet. Ika nga, di alam kung tatama yung impeachment na yan or hindi. Pero, kailangan nang gawin to ni VP Sara eh. Kailangan niya nang magdeklara. Kailangan niya nang ipaalam sa lahat ng mga tao na lalaban ako, ipaglalaban ko kayo. Putsang ina, are you against me or are you with me?
Kung matuloy yung impeachment at ma-impeach siya, at least alam ng tao na tatakbo siya. Kasi for the longest time, tinatanong na siya eh. Pag-start pa lang nung kanilang serbisyo ni Bongbong, pag-start pa lang nila sa opisina, yun na kagad ang tanong sa kanya eh. Hindi ka tumakbong presidente nung 2022, ang lakas-lakas mo. Sabi nga nung tatay niya eh. Pa naman yan. Saan ka makakita ng ganyan? Lakas-lakas mo, ikaw yung numero 1 tapos nag-vice president ka. Alam naman natin, kaya naman nag-vice president si Inday Sara dahil unang-una, sabi ko nga sa inyo, meron siyang mga anak, and pangalawa, meron siyang personal eh. May personal na ano sila. Hindi ko na sasabihin yung personal, baka makasira pa eh. But anyways, ang lakas-lakas mo. So tinatanong siya ngayon. So ano ba yan? Ayaw mo bang magpresidente dahil gusto mo muna mag-OJT? Kumbaga, since vice president ka, mag-observe ka ba muna sa mga gagawin ni Bongbong, sa mga ano, o bago ka tumakbo pagkatapos ni Bongbong? Kasi alam nyo, yun talaga ang deal dyan. Ang deal dyan kasi, si Inday Sara, hindi siya magpe-presidente, mayor lang siya. Ngayon sabi nila, wala akong pera. Huwag ka mag-alala, may pera kami. Magnanakaw yung pamilya namin eh. Di umano. Kami nang bahala, vice president ka. And huwag ka mag-alala, pag nag-vice president ka, pag nag-presidente ka, tutulungan ka pa rin namin. Kami pa rin ang bahala. Kami bahala sa gastos. Kaya naman nakumbinsin nila si Inday Sara na maging vice president. Pero sa totoo lang, yung pagiging presidente, hindi talaga nila ano yan. Hindi talaga niya gusto yan. Kasi nga nakita niya na yung tatay niya kung anong pinagdaanan ng tatay niya. Gugustuhin mo ba yan? Sabi nga niya, I want my life to be this. I want my life to be that. But yung presidente, hindi ko talaga gusto because kung gusto ko talaga yan, dapat tumakbo na ako noong 2022. Ako panalo eh. Sure ball yun eh. 32 million yung nakuha kong boto bilang vice-presidente na isang tao lang ang binoboto eh. So ibig sabihin mas marami akong botong nakuha dyan kay Bongbong. So kung tumakbo ako ng presidente, I'm pretty sure kahit kalaban ko si Bongbong, tatalunin ko si Bongbong. Tinalo nga yan ni Leni Robredo. Wala nang laman ng ulo ni Leni Robredo ha. Puro kalandian lang laman ng utak nun. Pero kita mo naman, tinalo niya pa si Bongbong Marcos. So, yun ang ano dyan, mga bossing. Perfect para sa akin yung timing. Kasi, at least, maaga yung mga tao na magpe-prepare. Maaga yung mga tao na isiset nila yung ano nila, yung kanilang isiset nila yung kanilang mga sarili. Kasi tinan mo actually ako nga gusto ko nga ngayon pa lang ideklara na kung sino yung mga tatakbo para at least mahaba yung panahon ng mga Pilipino na mamili sa mga kandidato. Hindi ba? Halimbawa si Inday na gano'n na ngayon. Di ngayon pa lang pwede nyo nang pag-aralan kung feasible ba, magiging maganda ba Pilipinas kapag si Inday Sara naging presidente. Tingnan natin yung kanyang probinsya sa Davao. Tingin. Pagpunta mo ng Davao, alam mo ba? Nakaisa-isang probinsya sa Pilipinas ang walang utang. Bago umalis si Inday Sara, bago siya maging vice president, bago siya umalis sa Kapitolyo ng Davao City, walang utang ang Davao City. Hindi natin sinasabi na babayaran ni Inday Sara lahat ng utang ng Pilipinas kasi putanginan, laki ng inutang ni Bongbong talaga. Pero I am pretty sure na ito si Inday Sara, kung ano yung ginawa niya sa Davao City, ganun din ang gagawin neto ni Inday Sara sa buong Pilipinas kasi ganyan din ang ginawa ni Pangulong Duterte. Yun nga maganda kasi ang ganda ng legacy na iniwan ni Pangulong Duterte. Yung legacy na iniwan ni Pangulong Duterte naglagay sa mga Duterte doon sa pedestal ng mga matitinong mga politiko. So, pagdating ng mga future na mga eleksyon, yung Duterte yung gusto mo. Or brand ng Duterte yung gusto mo. Naging silang political superpower dahil sa ginawa ni Pangulong Duterte. 3 years dito sa Pilipinas, ilang taon sa Davao City. Again, Davao City is almost not livable. Wild West dyan. Pero nung umupo si Pangulong Duterte, binakbakan niya lahat, hinarap niya lahat, inayos niya, itinuloy nung mga anak niya, yun yung nakikita mo ngayon na, shit, kung gusto ko ng leader, mahirap man, mahigpit man, pero gusto ko ng maayos na Pilipinas, dito ako sa mga Duterte. Pero kung gusto ko ng leader na pabanjing-banjing, putangin na, puro magnanakaw sa kalsada, tapos, paparty-party, tapos,
walang matitinong mga proyekto, gusto ko na lang maging mahirap ang Pilipinas, buong buhay ko, iboto mo si Bongbong, si Lisa Marcos, si Ontiveros, lahat ng mga dilawan iboto mo. So napakaganda ng standards na siniset at sinet ng mga Duterte na kung magfa-follow through si Inday Sara, kung magiging maganda yung magiging leadership ni Inday Sara sa 2028, maniwala kayo. Tapos na, wala nang ibang pamilya mananalo kasi yabang-yabang nila Riga doon, 2 pamilya lang daw ang malakas sa Pilipinas. Marcos tsaka Aquino lang. Ulul. Wala na Aquino. Putsang ina. Nauubos na yung mga Aquino. Puro latak na. Yung Aquino na rally ng rally, parang may epilepsy. Yung anak naman ni Chris Aquino, putsang, di mo alam kung girl, boy, bakla, tomboy. Tapos hindi naman sa pagmamata, yung panganay na anak niya, yung anak nila ni Philip Salvador, di naman maging pwedeng presidente yun. Tapos etong si Bam Aquino, ewan ko kung anong lahi meron to. So yung lahi ng mga Aquino, wala na, washed out na. Yung lahi ng mga Marcos, lalo na, putang ina. Magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay, tapos si Bongbong, magnanakaw din daw, tapos si Romualdez, magnanakaw din. Tapos ito si Sandro Marcos, ganun din daw. So paano yan yung malakas? Baka yung 2 pamilya na yan, yung malakas na mga salot sa pililipunan. So may nag-emerge na bagong pamilya. Tapos yung track record nitong pamilya nito, good governance. Yung track record at ang resibo nitong pamilya na to, Davao City. So bobo ba kayo? Kung i-impeach nyo si Inday Sara, sa tingin ninyo, wala nang ibang Duterte na tatakbo. Hindi nyo naman kayang ipakulong lahat ng mga Duterte. But pretty sure, kahit ipakulong nyo lahat ng mga Duterte, ang taong bayan iboboto kung sino i-endorso ng mga Duterte. Bobo ba kayo? So maganda para sa akin yung timing, Corina Sanchez, na ngayon. Maganda nga, lahat na ng mga, si Risa Ontiveros. Tinan mo, hindi pa nagdedeklara si Risa Ontiveros na tatakbo siya. Putangin na ayaw na sa kanya ng tao. Lumalabas na lahat ng baho niya. Sino pa? Si Mar Rojas, yung asawa mo, patakbuhin mo. Si Kiko Pangilinan, patakbuhin mo yung asawa ni Sharon. Para makakilala ng taong bayan. Kung sino pa yung mga gustong tumakbo dyan, ngayon pala magdeklara na kayo para at least mahaba yung time ng mga Pilipino na pag-aralan ano bang mga nagawa ninyo sa buhay nyo. So to me, the timing is perfect. The timing is perfect. At least maaga pa lang, nakukonvince na natin yung mga sarili natin whether tama ba itong tao na to o hindi. Kasi mas mahaba yung preparation, mas maganda yung magiging resulta versus yung lutong pilit. 'Di ba? Yung sinaing mo na hindi pa tinanggal mo sa saksakan yung rice cooker. Para sa akin the timing is perfect. Hindi ba? Yeah, I guess a lot of people were looking into saying they're not surprised. Alam naman natin na tatakbo. At least that's what we think. Pero yung timing, nangyari nga bago ang impeachment, hearing ng impeachment complaint sa House of Representatives. But also on one side, at least it's good. Somebody already declared, right? Tanga-tanga kayo. Bago pa man yung impeachment, 2022 pa lang, malakas na si Inday Sara. Mananalo na si Inday Sara. Anong sinasabi niyong timing? Ang timing na maging presidente si Inday nung 2022. Perfect yung timing. Actually, hindi na pala perfect yung timing. Kasi the perfect timing is 2022. Sana itong nilabas niya ngayon, perfect yung timing para sa eleksyon sa 2028. Dapat presidente si Inday. Ano ba kayo? 1 year and 3 months prior to the elections. Hindi, 2 and 3 months. It's really only 1 year and 3 months na lang. Check ko na. 2 years to 2 months pa pala. Okay. Ano nangyari sa akin? Okay, Kita mo na. 26, Before the election. 2026. Mag-squats ka pa. Oo nga. 2 years, 2 months. Naku, nagkamali ako doon. 2 years and 2 years? 3 So, months. maaga. 2 months. Maaga. Maaga. I don't recall anyone who declared this. Papanong maaga? Papanong maaga? Iyang mga news outlet ninyo, labas ng mga survey. Trust rating ni Inday, merong election sa 2028, sinong magiging presidente, labas kayo ng labas ng survey, tapos sasabihin nyo maaga. early. Ito, meron akong theory. Dahil lang sa Marites ito, na mayroon daw mga ilang congressman na nahihikayat ng wag bumoto para sa impeachment. Bakit? Ayan na, dito na tayo sa impeachment. Kasi ganito yan. Kung ako congressman, di ba may mga bagong impeachment na yan, kung ako congressman, sa tingin nyo ba, sa tingin nyo ba, kung i-impeach nyo si Inday Sara, walang tatakbong Duterte?
Sa tingin nyo ba kung i-impeach nyo si Inday Sara, walang kapalit na tatakbo sa lineup ng mga Duterte? Mga tanga, kahit tanggalin nyo si Inday Sara dyan, ang Duterte, brand na. Ang Duterte, hindi na siya tao. Brand na siya ng politika. Brand na ng katapangan, brand na ng pagiging mapagmahal sa bayang Pilipinas, Diyos, bayan, Pilipino, interes ng bayan, yun. Yun. Pag sinabing, kaya nga, yung kumalat yung mga DDS ka, Duterte ka. We are all Dutertes. Proudly raised by a Duterte. Di ba? May mga ganun pa nga. Kaya tayo ganun kasi nga gusto natin na maging brand or part tayo ng brand na yun ng mga Duterte. So whether you impeach VP Sara or not, Duterte aligned pa din yung mananalo, either si Pulong yan, si Bastian. Duterte pa din yan. Bakit? Kasi, putsang inang yan, maganda yung ginawa ni Pangulong Duterte noong 2023 tapos yung ipinalit, ay yung 2016 hanggang 2022 tapos yung ipinalit mo, abnoy eh. So the people, the clamor of the people is with the Dutertes. So ngayon, ako congressman, pipirma ako dyan, may impeach si Inday. Sino? Putsang inang yan. Sabi ko sa'yo, kahit itaas ni Inday Sara, suportahan ni Inday Sara si Amy Marcos, kahit ayaw na natin ng Marcos, I'm pretty sure mananalo si Amy Marcos eh. Kasi nga, i-endorso ni Inday Sara. Ganun yan. Tatanggalin niyo si Inday Sara persahan para hindi na siya maging presidente sa 2028. Putsang ina, pinasaya niyo siya. Oo, kung halimbawa ako si Inday, ipa-impeach mo ko, di tuwan-tuwa ako. Putsang ina yung gusto ko sa buhay na maging nanay na lang sa mga anak ko, magagawa ko na. Nakakapagod ang politika. Putya yan. Sabi ko sa iyo, alam mo, it is both a good thing and a curse. Maganda yan. Kasi libre lahat. Ikaw yung makapangyarihan. Pero it can also be a curse. Bakit? Kasi wala kang gagawing tama. Lahat ng gawin mo, may masasabi pa rin yung tao. Hindi na kontento ang tao. Tapos, responsibilidad mo lahat. Poproblemahin mo lahat. Takin mo lahat ng problema ng buong Pilipinas nasa iyo. So kung ikaw ay isang passionate na tao at magpe-presidente ka, putya baka ikamatay mo sa stress. Maniwala ka. Ang titigas ng ulo ng mga Pilipino tapos gusto mong pamunuan yung mga yan. But then again, na-realize nga ni Inday na mukhang dito talaga ako inilagay. So sige, yes, I will try. In-impeach nyo siya. Di tuwan-tuwa pa yan. Tuwan-tuwa pa yan na in-impeach nyo siya. Katulad niyan, yung tatay nila na pinadala nyo doon sa Hague, natapos ba yung mga Duterte? Natapos ba yung pagbati ko sa inyo? Di ba lalo lang nagalit yung tao? Nung pinaalis yung mga Duterte, nagawa nyo ba yung mga kademonyohan nyo sa Pilipinas? Hindi. Lalong nagalit tao, lalong nag-abang yung tao, lalong nagustuhan yung ng tao, lalong nagbabantay yung mga tao sa inyo, hindi kayo ngayon makaporma. Ngayon, si Pangulong Duterte doon, sarap ng buhay doon sa Hague. Bakit sa tingin ninyo yung pamilya ni PRD, bagamat malungkot sila na nandoon si Pangulong Duterte sa Hague nakakulong, sa tingin ba ninyo hindi yun okay sa kanila? Somehow okay sa kanila yun. Bakit? Takin mo, hindi siya labas ng labas. Hindi siya layas ng layas. May nakatutok sa kanya. Libre yung kanyang tahanan, maayos yung kanyang kalagayan, maganda naman ang kulungan doon sa Hague. Kesa naman dito siya makulong sa Pilipinas, ang hirap ng sitwasyon ng kulungan dito. Pero doon, si PRD hindi na makapambabae, hindi na makalabas, hindi na makapanchicks. Di gustong-gusto nila yan. Balita ko nga, ang sweet-sweet daw nila ni Ma'am Elizabeth ngayon. Kasi ganun pa rin naman araw-araw pa rin naman may dumadalaw sa kanya di at least hindi na lumalabas yung matanda, hindi na napapagod, nandoon na lang siya nakapahinga, di ba? Retirement yan, para kang nasa hotel. Tanginan nyo, akala nyo naman nakaisa kayo, akala nyo naman miserable yung mga Duterte dahil sa ginawa ninyo, ulol. Nagtitake advantage ba ang mga Duterte dyan at yung mga tao ang nagka-capitalize doon sa galit. At silang nakikinabang sa galit ng mga Pilipino dahil sa mga kahayupang ginagawa ninyo. Talaga so kung ako congressman, pipirma ako sa impeachment? No. Wag na, Ba't ako pipirma dyan? Putangin na yan. Sigurado ako yung susunod na presidente, hahabulin ako niyan. Tapos sa masaklap nun, congressman ako sa Mindanao, congressman ako sa Bisaya.
Oh, tapos tatakbo si Inday Sara, tapos biglang inimpeach nyo siya. Putsang ina, magagalit yung mga taga-distrito ninyo, maniwala kayo. Oh, magagalit yung mga yan. Mga ulul kayo. So, there's no stopping the Dutertes now. With the declaration of VP Sara, at pag nakita ng taong bayan na mas malala nyo siyang kinakawawa, mas lalong nagugustuhan, mas lalong tumitibay yung kapit ng mga taong bayan sa mga Duterte. Bobo kayo, hindi nyo inaaral ang history ng mga Pilipino. Ang history ng mga Pilipino kung sino yung binubugbog at kinakawawa, yun ang kinakampihan nila. Dahil ganyan yung mga pelikula natin dito sa Pilipinas. Ang kapalit nun, hindi sila pag-iinitan, susuportahan, at dahil sila kinakabahan, dahil wala pang katapat si VP Sara at mataas siya sa survey, parang yun ang balak nila. Mag-a-abstain or mag-a-absent. Interesting. Pwede. Pwedeng ganun din. Kaya, kailangan niyang i-ano yun, panindigan. Walang ambagan dyan, ma'am, ha? Walang ambagan, oo. Din biro kayong lang kita. Grabe, 2 mag-abstain. million lang, di naman kailangan 20. Abstain? Ikaw? Either yes or no. Oh, either you are for the impeachment or you're not. Oo, yung pag-abstain meaning not, ano ka ba? Tangan nyo naman. Sinabi nyo nga, yes or no lang yan eh. Eh di yung hindi yes, eh di no na yan. Kailangan pa bang memorize yan? Bobo nyo naman. Either the charges are valid for you or it's not. Huwag yung abstain kasi either you believe it or you don't. Ayun na nga, when you abstain, you don't. Ganun na yun. Read between the lines. Ayaw nila. O, kasi kung naniniwala sila, pipirma sila. Parang sinasabi nila, yung mga hindi pipirma yung mag-abstain, mga walang prinsipyo. Gago, lahat sila dyan walang prinsipyo. Magnanakaw sila lahat dyan. Pinagsasasabi ninyo. Political ano na lang yung gusto nilang mangyari. Political survival na lang. Eh, ganun din naman nilang ginawa nila sa mga Duterte noon eh. Lahat kakampi ng mga Duterte nung nagsasalita si Pangulong Duterte sa sa zona niya, putang ina, halos magdugo yung kamay ng mga congressman na kakapalakpak. Halos magdugo yung kamay kakapalakpak, putang ina, sa sobrang kasipsipan nila. Nung wala na si Duterte, lahat naman sila nagbongbong ha. O ngayon, nakita nila si Bongbong, wala na talaga, puta sa imbornal na 6 feet under na yung karir niya. At kung sino man ang tatanga-tanga na magpapa-endorse kay Bongbong, putang ina, sigurado ako, campaign fans na ng habol niyan. Anak ng tinapay kayo. Either you're for it or you're against Correct. it. Paano iba sila mag-isip? Either I make it or I don't. Eh yun na nga. Yun talaga yung tinatawag na political survival. Yes. Eh di bantayan natin yung mga Tayan mag-abstain. natin kung sino yung mga mag-abstain bigla. Saka yung mga Andito poporma. ba We're kami? watching you. Saka yung mga poporma para maging Ililista running mate natin. ni VP Sara. Sigurado. Oo. Yan ang exciting. Tinan mo ha, tinan mo. Si Lenny tuloy, si Risa Ontiveros na bukbukin ng mukha. Nagdideklara na siya. Kita mo, meron bang sumasama sa kanya? Sama ako. Kung magiging presidente ka, kung vice president. O kaya, yung sa hanay nila, ikaw ang president, itong vice president namin. Itong vice president natin. Wala eh. Utang inang yan. Ayaw nga sa kanya eh. Walang nagpepresenta na maging vice president niya. Tayo na si Risa Ontiveros kasi masyado kang filingera. Kala mo, bilib na bilib ka sa sarili mo, magkapi ka kasi. Para medyo kabahan ka naman ng konti. Masyadong makapalang mukha natin, ma'am. Make-up kasi ng make-up, kaya ang kapal-kapal na ng mukha eh. Tinan mo kay Inday Sara, nagsalita siya, I will run for president this coming 2022. Ibabalik natin ang Pilipinas para sa Diyos at sa bayan. Kita mo, ang dami na. May mga survey na. Sino ang gusto mong maging VP ni Inday Sara? Pucha, inang yan. Yun na, usap-usapan ngayon, parang tapos na eleksyon. Ang sakit sa puso nun. Napakasakit sa puso nun, na pucha, nagpaplano ka pa lang, pucha, 2.5 years ago, 2.5 years before the election, pucha, parang may nanalo na. Ang saklap, bes. Maniwala ka. Si Trillanes nga, nag-i-impake na daw, lilipat na daw sa Zimbabwe. Kasi di ba sinabi niya, pucha, patay ito. Pag naging presidente si Inday Sara, yayariin ako nito. Takinan yan. Patay kayo lahat ngayon. Nung 2022 lang, ilan ang pumunta sa kanya, di ba? Di ba? Noong 2022 lang, ilan na ang nagpunta sa kanya.
ilan na ang nagpresenta na maging vice president niya, it means siya talaga yung malakas noon pa. So whether mag-declare siya ngayon o hindi, the people want her to become president. Nung 2022 pa lang, gusto na ng tao maging presidente siya. So mas lalo na ngayong 2028, mas gusto ng mga tao na maging presidente siya niyan dahil wala nang ginawa tong kasama niyang mukhang paa ng manok si Bongbong Wala nga nagawa sa bayang Pilipinas. Kaya kung gigil sila noon na ilagay si Inday Sara, nag-prayer vigil pa yung mga tao para ilagay siya. Ibig sabihin, ngayong 2028, whether she likes it or not, gusto ng tao siya. So mag-declare siya o hindi, siya ang magiging presidente ng 2028. Sabi ko kasi, kakalad ka rin ko yan. Kung pupuntaan ko sa bahay yan, tapos kakalad ka rin ko yan, magpa-file ng COC yan Sasabihin ko, wag ka na magkampanya. Sabi si Inday Sara sa 2028, kahit matulog na lang, buong kampanya, mananalo yan. Oo, mananalo yan. Putsangin lang yan. Si Bongbong Marcos nga pautal-utal sa mga speech niya Si Bongbong Marcos nga, walang dinaluhan na debate, nanalo Alam mo bakit? Kasi nga Duterte si Inday Sara Kaya nanalo yung ulaga na yan Excited na yung mga tao na akala nila iga-guide ni Inday Sara ito si Bongbong na mamuno ng maayos yung mga proyekto ni PRD. Puta, yung pala hindi. Traidor pala. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.